Una i-open natin si Loclick Studio dito sa desktop natin. Tapos yan po yung apps niya. Yan, itong harapan na to, ito yung tinatawag niyang canvas. Tapos pupunta tayo sa library, and then maghahanap tayo ng ano diyan ng image. So ang hahanapin natin yung butterfly. So dito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin tong si Loclick cutting machine. Without printing po, diretso cut na po mula dun sa library niya papunta sa canvas. Tapos ikakat natin po diretso. So pag nakapili na po tayo ng image mula sa library, napakaraming ano po image na ano po rito na nakapaloob. So yan, makikita niyo po. So dito pwede niyo i-print, pero dito ang i-tutorial natin is diretso cut na po, hindi na tayo magpi-print. So ito po yung Loclick machine natin. Yan. So ito yung cutter plotting machine. So marami po itong competitor katulad ni Brother, ni Cricut, si Cameo. So ito yung gamit ko, si Loclick. Yan, in-on lang po natin, yun po yung ano niya, yung turn on and off. So dito po babalik po tayo sa desktop natin, dun sa apps. Yan, i-connect natin tong device na to kasi hindi po siya nakakonect eh. Ito kasi pwedeng wired, pwede pong Bluetooth. So kung may Bluetooth capable yung ano nyo, yung computer nyo, mas maganda yung Bluetooth kasi hindi na jahe katulad ng wired, saka tipid pa sa space. So ano nyo lang po, isa-search nyo lang po yung Bluetooth. Yan, tapos pag nakita nyo na siya, nahanap nyo na si Loclick, ayan, i-click nyo lang yung connect dyan. Ayan, so i-connect natin, and then pagkatapos niyan, i-complete natin yung connection dyan sa baba pag nag-highlight na siya. So pwede natin i-connect yan. So check natin kung nakakonect na siya din sa machine. Yan, may color blue na po. So ito, i-complete lang natin yung connection. So ibig sabihin, nakakonekta na siya dun. So ready to cut na yan. So ito, i-resize nyo lang po yung yung image na ikakat nyo according sa needs nyo. Kung gaano kalaki, expand nyo lang. Tapos dito, i-click nyo lang po yung standard cut kasi hindi naman tayo magpi-print and cut. Tapos rito sa baba, i-click nyo lang yung colors. Yan, tapos hanapin natin yung type nung nung paper na gagamitin. So dito kasi gagamit tayo ng yung glittered na nasa 250 GSM na cardboard. Papakita ko sa yan later yan, yung gagamitin natin. So yung i-click ko lang yan, ang nakalagay niya diyan 300, pero 250 lang yung gagamitin ko rito. So bababaan natin ngayon yung yung force kasi 300 yun eh, tapos 250 lang gagamitin natin. So gagawin natin yan kasi 8.5 yung yung standard dun sa na yun. Ngayon bababaan natin 8. Pwede nyo pang babaan yan kasi malalim naman yung yan, tatama na rin yan sa mat. Ito po yung yung ginagamit natin. Gagamitin natin cardboard, yung cardstock. So glittered siya na parang liha pag ginawa. Yan po, glitterboard paper na 200 GS. Tapos itatapat nyo lang po yan dyan, medyo isasagad nyo lang konti dyan sa may guide naman yan eh. Sasalpak nyo lang po yan dyan, dapat pasok siya. Yan, sagad nyo lang, and then pagkatapos nyan, ipipid nyo. Pindutin nyo pong feeder yan. Yan, sa pagpid nyo yan, kasi pag di nyo yan isinagad, pag pinid nyo yan, half lang yung papasok. So maganda yung nakasagad. Yan, sa inyong tamang pagpid. Yan. So ngayon nakasalpak na, ready to print na siya. So babalik ngayon tayo dito sa canvas natin. Yan, gagawin lang natin ito, kinditin lang natin add to task. So lalabas na yung task natin. Yung sa pinaka-top, yun yung task na latest nyo. So yan, i-click lang natin yung start. Ayan. Tapos makikita naman natin yung progress nung yung pagka-cut niya. So once na na-click yung start, yan, magsasend na siya ng message dun kay machine na i-cut na niya. So yan na, diretso na siya. So trabaho na si Loclick ngayon. Maganda rin naman tong si Loclick, halos kasabayan na rin ito ng mga sikat na mga cutter plotting machine. Usually mga sa ibang bansa to kasi ginagamit. Alam ko bihira lang yung gumagamit nito eh. Kasi yung mas common sa kanila yung Cricut kasi matagal na yon.
kasi Cameo, yun yung mga sikat si brother. Pero maganda rin tong Loclick. Halos kaparehas rin siya ng mga price ng mga ng mga um, cutting machine na iba. Si Kuyi, may mga cutting machine na rin siya. So yan, nag-start na siya medyo matalas-talas nga tong natin board kasi parang liha to gagawa tayo ng butterfly kasi itong butterfly na design na gagamitin to sa cake, yung mga butterfly cake dun sa mga nagbebenta online sa mga orange shop, sa katulad ng Shopee, sa Lazada, makikita mo nagbebenta po sila ng mga ganyan, ng mga pre-cut na ng mga butterfly or mga ibang cake topper. So yan, medyo makikita nyo po na parang may kamot, hirap makita niya kasi medyo shiny yan and that's glittered pa siya. So yan, 73% na. Diyan makikita nyo po yung progress. Dito po pinakita natin kung paano siya simpleng gamitin lang, so hindi na kayo mahirapan mag-cut, hindi na kayo bibili kung may machine naman kayo. Ito si Loclick machine. Ayan, so tapos na 100% na siya. So ngayon, ang gagawin natin, i-release natin katulad ng button na feeder, yun din yung release. Kaya may arrow up siya. Yan, so naka-release na siya. Ngayon, babakbakin na natin siya sa mat. Yan. 'Di ba? So 8 po yung niya, yung force. Pero medyo malalim na rin. So siguro pwede pa rin bawasan yung kasi 300 GSM po yung yung clinic natin. Yung papel na ginamit natin is 250 GSM. So yung gagamit tayo nitong tool na to para mabakbak siya. Medyo ang challenge rito is kung manipis yung papel niya, mapupunit So ito medyo makapal naman pero challenge pa rin kasi may mga part na hindi nyo makontrol. So yan, binabaktak natin pa konti-konti. Yan, para makita nyo lang po yun, paano niya kinat, kung gaano ka-precise yung cut niya. Ayan. So makikita nyo kung ano yung pinakita doon, detail din yung pagkakat niya. Isipin nyo, hindi na masyado kaya natin yan kung magkakat pa tayo ng mga ganyan. Talagang machine lang gumagawa nito. Talagang mga laser cutter. So yan binakbak natin. So may iwan na lang yung mga yung mga residue niya yan. Talagang makita nyo yan. Precise yung cutting. Nakita nyo yung nipis ng mga edge. Yan. Pero hindi maiwasan talaga, may parang reject dyan. Katulad ng sobrang lilit na katulad dito, mas maliit to. So dito guys, sa video na to pinakita lang natin yung potential ng cutter na to. So maganda siyang gamitin dun sa mga nagka-crafting, mga printing business. So isa to sa magandang features ng mga cutter, yung diretso cut na siya from the design to cut. Ayan po. So binabakbak natin. Ito medyo challenge to kasi medyo maliit na to pero makikita niyo pa rin yung precise ng cut. Actually nga yung cutter na to medyo marami nang ikinat to pero matalas pa rin siya. So, napapalitan naman po yan. Katulad ito pagbakbak ko kasi dumikit dun sa mat. Yan, madikit talaga yung mat. Ayan. So yan, ganda ng pagkakat talaga niya. Tapos yan na yung mga na-finish product natin na cut. So ready na yan. Kung gusto nyo ibenta, gusto nyo gumawa ng shop na nagbibenta ng mga pre-cut na design.